Noong ika-13 siglo, ang simbahan ay walang papa. Mahigit 2 taon na ang lumipas mula nang mamatay si Nicholas Triftorf at hindi pa rin magkasundo ang mga kardinal kung sino ang dapat kumuha ng kapangyarihan. Tapos may nangyaring kakaiba. Isang matandang ermitanyo na nagngangalang Pietro del Morrone ang nagpadala sa kanila ng liham na nagbabala na sila ay parurusahan ng Diyos kapag hindi sila tumigil sa pagdurugo at sa wakas ay pumili ng isang papa. Iyon ay tila ginawa ang lansihin. Sa sandaling mabasa nila ito, isang matanda at pagod na kardinal ang bumulalas. Alam mo ba, piliin natin siya. At gayon ang ginawa nila. Nang ipaalam nila kay Pietro na siya ang napili, nataranta siya at tumakbo palayo. Isang grupo ng mga kardinal at maging ang mga sundalo mula sa hari ng Naples ay kinailangan siyang tugisin at kumbinsihin siyang tanggapin ang tungkulin. Sa kalaunan, pumayag siya at opisyal na naging Pope Celestine Taverfisi, ngunit mabilis niyang napagtanto na ang politika ng simbahan ay puro kaguluhan, puno ng pakana, katiwalian at tunggalian sa kapangyarihan. Walang kapangyarihan at hindi pinansin, naiintindihan niyang isa lang siyang puppet, kaya pagkatapos lamang ng 5 buwan, ginawa niya ang isang bagay na naaalala niya. Opisyal niyang itinatag ang karapatan ng papa na magbitiw, at pagkatapos ay nagbitiw sa kanyang sarili, ang huling papa na gumawa nito hanggang kay Benedict XVI makalipas ang 720 taon.